Nasubukan mo na bang magluto ng pork tinausihan? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo na pork tinausihan. Simulan na natin ating pagluluto. Magpapainit lang tayo dito ng kawali. At once uminit na ito, maglagay na tayo ng mantika. Damihan na natin. Dahil ang gagawin natin dito ay magpiprito tayo. Magpiprito nga tayo nitong ating panghalong tokwa. Ang ginawa ko naman dito sa tokwa ay hiniwa ko ito ng back cubes. Yung saktong laki lang, para mabilis itong maluto. At once ganito na itsura ng ating inilagay na tokwa, nag-brown na nga ito at natusta na, ang gagawin naman natin dito ay hanguin muna natin ito. Kumuha na nga ako dito ng strainer. Ginagamit ko ito para makatulo yung mga sobrang mantika na manggagaling dito sa ating tokwa. At once na itabi na natin yung tokwa, magsimula na tayo mag-gisa. Naglagay na nga ako dito ng bawang. Ang ginawa ko naman dito sa bawang ay dinikdik ko ito at saka hiniwa ng maliliit. At maglalagay na din tayo dito ng sibuyas. Sibuyas naman, hiniwa ko ito ng pahaba. Pulang sibuyas yung ginagamit natin dito. Pero pwede kayong gumamit dito ng puti. Walang problema yan. At once ganito na yung ating mga panggisang sangkap, ilalagay na natin itong ating karning baboy. Sa karning baboy naman, ang ginawa ko naman dito ay pinakuluan ko nito or pre-cook yung tinatawag. Para mabilis ako matapos sa aking pagluluto. Pero kung marami kayong oras sa pagluluto, ay okay lang naman yung sariwa. Huwag nyo nang pakuluan. Walang problema yan. At once na naigisa na natin yung ating karning baboy, maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglagay na ako dito ng toyo. At naglalagay din ako dito ng black pepper powder. At para maging malinamnam yung ating nilulutong ulam, naglagay ako dito ng Ajinomoto. Sa mga hindi gumagamit ng bitchin o Ajinomoto, pwede kayong gumamit dito ng Magic Sarap. Walang problema yan. At nahaluin lang natin ito. At once nahalo na natin ito maigi, ilalagay ko na yung ating pinagpakuluan. O ito yung pork broth na tinatawag. Para hindi naman masayang, di ba? At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka, para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagay na nga ako dito ng suka. Mga kalahating cup ng suka yung aking nilagay dito. At pinakulo ko ito ng mga 3 minuto. Makalipas ng 3 minuto ay dito sa parito ay titikiman ko na kung pasok na sa akin panlasa yung lasa nito. Dahil para sa akin ay okay na yung alat nito, ilalagay ko na itong ating black beans. Ito yung mga nabibili sa supermarket na nakaprocess na. Haluin lang natin ito matapos natin ilagay yung ating black beans. At dahil nga halos patapos na tayo sa ating pagluluto, ilalagay ko na yung ating mga panghuling sangkap. Inilagay ko na nga yung ating tokwang prinito kanina. At dito nga sa partito, ilalagay ko na din yung ating celery na halo. Makakatulong ito para maging mabango at malasa yung ating nilulutong ulam. At para naman lumapot yung ating sabaw, maglalagay tayo dito ng slurry. Ito nga yung tinunaw na cornstarch sa tubig. Matapos natin makuha yung consistency o lapot na gusto natin sa ating sabaw, ang gagawin ko naman dito ay tatakpan ko ulit ito at isimmer lang natin to kahit mga 1 minuto pa para maluto lang yung ating mga panghuling sangkap na inilagay. Makalipas nga ng 1 minuto ay ito na nga, lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Nako, makakataob na naman ito ng isang kalderong kanin. Napakasarap nito at napakabango. Ito na nga yung ating pork tinausihan. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!